Kinben Book 6, Chapter 138. Nakagawa pa nga ng mini run ang Calapan City sa pagtatapos ng unang quarter. Sa kabila noon ay lamang pa rin naman ng 7 ang Cagayan de Oro City sa score na 27-20. Pagdating nga ng Rangers players sa bench nila ay pinagtatapik sila sa balikat ni Coach Vlad. Ang mga reserve players ng Calapan, hindi talaga sila pwedeng basta maliitin. Sabi nga sa sarili ni Coach Vlad na hindi muna nagsalita upang hintayin makainom ng tubig ang kanyang mga players. Hindi rin kami dapat maging kampante sa lamang namin. Siguro, ang estratehiyang iyon ang maganda naming gawin sa sunod na quarter. Mula naman sa bench ng Calapan ay makikita ang maaangas na pag-upo ni Larry Dizon. Iniangat nga niya ang kanyang kamay para humingi ng tubig. Umaasa nga siyang may isang mabait na kakampi ang mag-aabot, kaso tila inikutan lang siya ng langaw dahil walang gumawa noon. Siya na nga lang ang kumuha. Magandang ipinakita ng ipinasok ko. Kaya siguro sila pa rin ang paglalaruin ko sa simula ng second quarter. Kapag na-maintain nila ang ginagawa nilang magandang laro, ay makakapagpahinga ng ayos si Ricky at Carlo. Sabi nga ni Isaiah sa sarili na napatingin din sa bench ng CDO Rangers. Same line-up pa rin ang paglalaroin ko sa start ng second quarter. Sabi nga ni Coach Isaiah, at napangiti naman agad si Larry Dizon na napatingin sa malayo. Baka ito na ang maging best game ko. Sabi nga niya at napatingin siya kay Ricky. Ricky, magpahinga ka muna. Sa pagkakataong ito ay pwedeng ako naman na maging best player ng game na ito. Dagdag pa nga ni Larry at si Ricky naman ay napangiti at napatango. Ayos kung ganoon, natatawang wika naman ni Mendez. Huwag na kaya kitang pasahan. Sambit naman ni Baron. Hindi yan pwede, ako ang main offense sa lineup natin. Sagot ni Larry. Sinong may sabi? Tanong naman ni Tristan at napangiti naman si Larry na pasimpleng napasulyap kay Coach Isaiah. Si Larry ang magiging main offense ninyo. Kapag kailangan ng crucial points ay siya ang pasahan ninyo. Winika nga ni Coach Isaiah at doon na nga bumigla ng tayo si Dizon at pinagmasdan ng kanyang mga kakampi. Pakinig ninyo iyon? Pagmamalaking na nga agad ni Larry at si Coach Isaiah naman ay napabuntong hininga. Pero sa oras na maging palpaka ay asahan mong sa bench ang kaagad mong pupuntahan, Larry. Seryosong wika pa nga ni Coach Isaiah na nakapagbigay kay Larry ng kabog sa dibdib at paglunok. Pasimple namang napatawa si Baron at Martin. Si Mover naman ay napangiti na lang ng marahan at sa kabila raw ng pagkawala ni Maki ay hindi niya ito nararamdaman sa atmosfera ng kanyang mga kasama ngayon. Sumilbato na nga ang referee at ang mga players ng dalawang team ay agad nang nagsipasok. Ang mga supporters ng CDO Rangers ay agad na nga nag-cheer ng malakas. Si Coach Isaiah nga ay napaseryoso na lang din nang wala si Kyle Lastimosa sa ipinasok ng kalaban. Sa team ng Rangers ay makikita nga bumalik si Digma. Kasama naman ito si Kyrie Lastimosa, Trek Quirino, ang kanilang 6-man, si Jason Gumbao, ang kanilang 6'5" na all-around player mula sa bench, at si Gregory De Lima pa rin para sa center position. Maghanda kayo. Hindi rin basta-basta ang Gumbao na iyon at pati si Quirino. Seryosong wika nga ni Mover sa kanyang mga kasamahan. Mukhang ayaw ng kalaban na 4 na players ko ang mabilis na makababa sa kabilang side. 4 din na mga guard type players ang ipinasok nila. Ang maganda rin doon ay pinagpahinga nila si Kyle Lastimosa. Sabi nga ni Coach Isaiah sa kanyang sarili ng mga sandaling iyon, huwag kayong magpapatalo sa mga makakatapat ninyo. Seryosong winika nga ni Kyrie at malakas na oo naman ang tugon ng 4. Huwag kayong kabahan, baka nakakalimutan ninyo, ako ang bahala sa puntos. Bulalas naman ni Larry na seryoso ng pinagmasdan ang possible raw niyang makakatapat. Sa Calapan City nga ang unang possession ng ikalawang quarter. Sinambot na nga ito ni Mover at makikitang ang 5 players ng CDO ay nasa side na nila at nag-aabang. Pinagmasdan nga niya ang mga ito at makikita nga si Larry na agad na sinandalan si Quirino sa may mid-range area. Itinaas agad nito ang kanyang kamay para sabihing ipasa sa kanya ang bola. Napangiti naman ang marahan si Trek Quirino nang maramdaman ang kakumpiyansahan ni Dizon. Naalala nga niya ang ginawa nito kaninang dunk from the free throw line. Kahanga-hanga raw iyon pero walang nananalo sa puro highlights. Sabi nga ni Trek sa kanyang sarili at napahanda nga siya nang ipasa nga sa katapatan niya ang bola. Huminga ng malalim si Larry at inatrasan agad si Quirino. Sina Baron at Mover naman ay bumigla ng takbo na agad namang sinabayan ng mga katapatan nila.
Inilayo nga nila ang mga ito mula sa pwestuhan ni Larry. Ito ay upang maiwasan ang mga biglaang health defense na gagawin ng kalaban. Pinatalbog nga ni Dizon ang bola at dito na nga siya umatras pa. Sa paggalaw nga ni Quirino ay doon na nga kumaliwa si Dizon. Kasabay rin ang pagharang ng kanyang braso ay ang pag-abante ni Larry. Napatingin nga sa kanya ng seryoso si Trek. Parang wala lang dito ang ginawa ni Dizon. Hinayaan niya itong lumampas na medyo na ikinaseryoso nga ni Larry sa kanyang isip. Magaganoon man ay dumiretso agad siya sa basket at dito nga ay makikita ang biglaang paglayo ni Gumbao kay Agoncillo. Siya nga ang sasalubong kay Dizon at si Tristan naman ay napaseryoso nang si Quirino ay nakabuntot na kay Larry sa may dribbling hand dito. Pagkarating ni Larry sa may basket ay bigla niyang hinawakan ng bola. Si Gumbao naman ay bumaba ang katawan na parang nagbigay ng buwelo. "Ipasa mo sa akin, aagawan ka ni Quirino," sigaw naman ni Tristan na agad na pumwesto ng maganda. Si Larry naman ay agad na ngumiti at biglang pinalipat ang talbog ng bola sa kabilahan niyang kamay. Si Quirino nga ay marahan na pangiti at si Dizon nga ay biglang tumalon palayo mula sa kanilang dalawa. "Hanip ka kapag nagmintis iyan, tukutuktukan kita," bulalas na nga lang ni Tristan at si Dizon nga ay makikitang nagpakawala ng tira ng bola sa harapan ni Quirino at Gumbao. Kasunod nga noon ay ang pag-arko ng bola at pagpasok nito sa ring nang walang kasabit-sabit sa bakal. Sa paglapag nga ni Larry ay napatingin nga siya kay Tristan na ayaw namang tumingin sa kanya. Pinagmasdan nga rin ni Larry ang dalawang kalaban na bigla na lang siyang nilampasan. Si Baron nga at Mover ay napasigaw nang bigla na lang magtakbuhan ng kanilang mga katapatan. Si Dilima nga ay ibinato kaagad ang bola sa direksyon ni Digma at sa pagsambot ito ay bigla na lang nilampasan ni Kyrie si Cimarron. "Hindi ka haabot sa akin, Cimarron," sabi nga ni Lastimosa at si Baron ay napakuyom at bigla siyang nilampasan. "Talaga?" sagot ni Baron, kaso si Kyrie ay sinalo na ang bola at hinayaang lumayo si Cimarron. "Inuuto mo ako kanina kaya babawian kita," sabi nga ni Kyrie sa sarili at sa pag-dribble niya sa bola ay bigla siyang tumalon. Si Baron naman ay tinodo ang pag-abante at bumigla siya ng hinto sa harapan ni Kyrie dahil ramdam nga raw niyang fake iyon. Napangisi naman si Kyrie at bigla siyang nilampasan. Kasunod nga noon ay ang pagtuon ng kaliwang braso niya kay Cimarron. Dumiretso nga si Kyrie sa basket at hindi nga siya nagdalawang isip na tumalo na kaagad para pumuntos. "Huwag kang basta magpakakampante," bulalas naman ni Dizon na lumitaw rin sa ere na ikinaseryoso ng maraming manonood. Ang mga mata naman ni Kyrie ay kumislap at bigla nga niyang iniiwas ang bola mula sa lumitaw na defender niya. Ibinaba niya ito at sa paglampas niya sa basket ay doon nga niya ito binitawan. Si Larry nga ay napaseryoso na lang dahil isang reverse layup ang ginawa ni Lastimosa. Pumasok yun sa basket at sa paglapag nga ni Lastimosa ay napaseryoso si Coach Isaiah dahil isang full court press defense agad ang ginawa ng mga players ng kalaban sa kanyang mga manlalaro. Si Marlon nga ay napaseryoso at sa pagkakataong ganito ay bumigla nga ng takbo sina Mover at Larry sa side nila. Kasunod nga noon na yung pagbato ni Marlon sa bola papunta sa kanilang side. Dito na nga napangiti si Coach Vlad dahil sa ginawang iyon ni Magbuo. Doon na nga kumaripas ng takbo ang apat niyang manlalaro at isang mabilisang takbuhan ang nasaksihan ng mga manonood. Naunahan ng mga players ng CDO ang mga players ng Kalaban. Si Mover nga ay napakuyom na lang nang si Digma ang nakasambot ng bola dahil inunahan siya nito. "Akin na," bulalas naman agad ni Kyrie, kaso napaseryoso na lang si Mover nang umabante si Digma at nilampasan siya. Napahabol si Mover dito at sa pagdating nga nila sa side ng CDO ay bigla nitong ibinato ang bola kay Kyrie na agad na ibinato kay Gumbao. Sa paglapit naman ni Tristan dito ay bigla rin itong ibinato ito papunta kay Quirino at sa pagpwesto nitong tatalon ay agad na napaabante si Dizon. Kaso isang extra pass na naman ang ginawa nito at ibinalik niya ito kay Digma na parang ibinato ang bola papunta sa likuran ni na Magbuo at Dilima. Naroon na nga si Kyrie na agad na nakapagkat sa ilalim. Pagsambot nga niya sa bola ay agad niyang inilagay sa basket iyon nang walang kabantay-bantay. Isang malupit na ball movement nga ang ipinamalas ng mga taga-CDO at nagwala nga ang crowd ng masaksihan nila iyon. Sa pagbalik nga ng bola sa Kalapan ay binigyan nga ni Tristan ng screen si Mover. Sa pagkawala nga nito ay agad niyang sinambot ang bolang ipinasa ni Magbuo. Sa pagdribble na nga ni Flores sa bola ay agad na siyang hinarangan ni Digma.
Napaatras agad si Mover at napaseryoso. Sa paglapit nga muli ng kanyang defender ay isang mabilis sa pagkaliwa ang kanyang ginawa. Si Digma nga ay napangiti ng marahan at sa pag-sidestep muli ni Flores ay doon na nga siya mabilis na bumalik. Subalit umabante lang si Flores at pinalipat ng talbog ang bola sa kaliwa nitong kamay. Huwag ninyong mamaliitin ang ball handling ko, sabi nga ni Mover sa kanyang sarili nang mailampas niya sa gitna ang bola. Ang mga players nga ng CDO ay napatingin ng marahan kay Flores. Kasunod din noon ay ang pagpwesto nila sa mga katapatan nila. Defense! 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 Bulalas nga rin ito ng CDO crowd. Si Marlon naman ay mabilis na lumapit kay Flores at sa paggamit ni Mover sa screen nito ay doon na nga niya iniwanan si Digma. Si Dilima naman ay agad na hinabol ito kaso huminto bigla si Flores. Ang kanyang mga mata nga ay nakalibot din ng tingin sa kaliwa at kanan niya. Sa pagtakbo naman ni magbuo sa basket ay doon na nga niya ibinato sa area ang bola para sa pick and roll play na plano niya. Kung masyado kayo magfo-focus sa mga guards namin, ang sentro namin ang bibigyan ko ng bola, sabi nga ni Mover sa sarili. Sa pagsambot naman ni Marlon sa bola ay agad rin siyang tumalon palapit sa basket. At sa paglagay niya rito ay doon na nga napaseryoso ang mga players ng Kalapan dahil sa paglitaw ng isang manlalaro sa harapan nito. Sumulpot nga mula sa kung saan si Gumbaw. Nakangisi ito at sinupalpalan niya gamit ang dalawang kamay si Magbuo na napaseryoso na lang dahil nagawa nitong patalsikin mula sa mga palad niya ang bola. Mula naman sa likuran ni Magbuo ay siya namang paglitaw ni Tristan. Siya nga ang nakakuha ng bola at dahil iniwanan siya ni Gumbaw ay ito na raw ang tsansa niya. Tumalon nga siya at pinakawalan ng bola gamit ang kanyang kanang kamay. Kaso hinampas kaagad ito ni Dilima na makikita na naman ang panlalaki ng butas ng ilong nang huminga ito palabas gamit iyon. Ang CDO crowd ay agad na nagwala at sa pagkakataong ito ay si Digma nga nakakuha ng bola at hindi pa man ito humaharap sa side nila ay bigla na lang nitong ibinato ito na tila ba alam na niya na may mga kakampi siyang naroon. Si Mover nga ay napatakbo na lang dahil naroon na nga sina Kyrie at Quirino. Sinambot nga ni Kyrie ang bola at sa paglampas ni Baron dito ay ibinato nga ni Lastimosa ito sa sahig ng court. At sa pagtalbog nito ay siya namang pagsalo ng mga kamay ni Quirino rito. Si Larry nga na nasa tabi ni Quirino ay napakuyom nang tumalon ito papunta sa basket. Sinabayan niya ito at doon na nga napalunok ang mga manonood nang hawakan ni Dison ang bolang hawak ni Quirino. Iniiwas niya. Nasambit na nga lang ni Larry dahil habang nasa area ay biglang ikinaliwa ni Quirino ang bola na mahahawakan na niya sana. At pagkatapos noon ay doon na nga tinanggap ni Larry Dison ang 200 dunk ni Trek Quirino. Isang posterized dunk ang ginawa ni Quirino kay Dison na seryosong lumapag sa nilapagan din ng kalaban. Si Larry nga ay tinaasan ng mukha si Quirino na matalim naman siyang pinagmasdan. Tsaka ka na magyabang kapag maraming beses mong ginawa ayan sa akin. Banat nga ni Larry at si Trek ay napaseryoso at nakaramdam ng tuwa dahil sa narinig niya. Hindi niya inaasahang iyon ang maririnig niya mula kay Dison. Kung iyan ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita, sabi naman ni Quirino. Si Marlon naman ay agad na ibinato ang bola sa loob. Si Mover ay kumawala na naman kay Digma kaso hindi ito ang pinasahan ni Marlon dahil si Larry ang kanyang pinasahan noon. Sa pagharap nga ni Larry kay Quirino ay dito na nga siya umabante at inatake ito. Napangiti si Quirino at sa pagdating ni Larry sa may 3-point area ay bumigla na lang siya ng hakbang ng isang papauna at talon pabalik habang hawak na ang bola. Isang fade away 3-point shot ang ginawa ni Dison at si Quirino ay napaseryoso nang hindi niya natamaan ng bola. Kasunod nga rin noon ay ang paglapag niya sa landing area ni Dison na kaagad na napaupo sa sahig ng court na sinundan ng paghalit ng bola sa basket na ikinatahimik ng nagwawalang crowd ng Rangers. Basket counted. Bulalas nga ng referee at si Quirino ay napaseryoso at marahang napatingin sa nakahigang si Dison na nakakuyom ang shooting hand. Hindi ko madalas gawin ito pero dahil ako ang main offense ng lineup namin ngayon ay oras na para iparamdam ko sa isa sa malalakas na team ng Maharlika League kung sino ba talaga ako. Bakit sino ka ba? Naisipang itanong nga ni Quirino dahil sa mga napanood niyang laro ng Kalapan ay napakabihira at hindi naman lumalabas sa top scorers ng team ang manlalarong ito. Para sa kanya ay isa lang itong extra sa team ng Kalapan, isang bench player, pamalit kapag may gustong magpahinga sa mga best players ng Kalapan. Isang maliit na ngiti naman ang ginawa ni Dison. Ako lang naman ang ace player ng Kalapan City, si Larry, the best and handsome basketball man Dison. Tumawa pa nga si Larry at medyo napatingin naman sa malayo si Quirino nang marinig iyon. Napailing na lang siya at kasunod noon ay ang marahan niyang pagtawa.
Siraulo. Sabi na nga lang ni Quirino na marahang napakuyom dahil naisahan siya ng siraulong iyon. Pagkaalis nga niya ay itinayo na ni Baron at Mover si Larry Dizon. Nice play, sabi nga ni Mover. Syempre, ganito talaga ang gawain ng main offense ng team. Bulalas pa nga ni Larry Dizon na tuwang-tuwa sa kanyang ginawa.